nung napanood ko yung interview ni Igan Arnold Clavio kay Jessica Soho, pinapakita yung recovery niya from stroke. I'm sure nabalitaan niyo, nagkaroon siya ng stroke dahil sa high blood. Sabi ko, gagawan ko ng video kasi maganda yung sinasabi niya na kahit ang tao may sakit o may matinding sakit, pwede maging positive. Meron siya nakuhang blessing sa nangyari. At bukod dito, syempre second topic natin, may babala yung doktor ni Igan, sabi sa kanya, huwag ka na masa-second stroke kasi delikado yung pangalawang stroke. Baka mas seryoso yon. So, tingnan natin yung mga lessons. Natutuwa naman tayo at meron siya mga rehab eh. Syempre sa umpisa, mahirap talaga yung recovery. Pero nakakalakad naman niya. Pinapakita niya yung tungkod niya, kung paano siya nag-aaral. Bumalik ulit yung lakas ng katawan. Kasi first 6 months, kailangan ito todo-todo mo yung rehab eh. Sa first 6 months, pinakamaganda ang recovery. Kaya pag na-stroke kayo, kung kamag-anak nyo na stroke, huwag mo na ma-depress sa first 6 months kasi doon ang pinakamabilis na recovery. Kaya maganda yung ginagawa niya. Ito yung nangyari sa kanya, na high blood siya, bigla. Diabetic siya for 20 years. Siyempre, pag diabetic, kakambal din yung high blood. Tapos, hindi niya nalaman, napagod. At nag-golf siya nung araw na siguro napagod, nag-drive, mainit yung panahon na-stroke, nagkaroon ng bleeding. Ito, may dugo. Pero mabuti naman, maliit lang. Maliit lang. Ayan, sabi nga niya salamat sa Diyos, naka-recover siya. So, dito sa interview niya, sabi nga niya listen to your body. Magandang lesson din para sa atin lahat. Sabi nga niya, yung nangyari sa kanya, para matuto yung kababayan natin, at least naranasan daw niya yung pag-ibig ng Diyos. May 7 things nakikita ko na magagamit natin, lalo na sa mga may edad 40, senior. Alam niyo, pag senior, kadalasan may sakit. Okay? Mahirap makahanap ng senior na walang nararamdaman. Kaya kung senior kayo, nararamdaman nyo 2-3 sakit lang, happy na tayo. Kasi yung iba 7-8 Yung iba nga hindi makalakad, iba bedridden, iba may malalang sakit. Kaya kung may konti kayong problema sa katawan, hindi po mawawala yan. Meron talaga yan. Hindi na tayo tulad ng 20 years old na walang nararamdaman. Diba? Pag matanda talaga, expect na meron. So, focus sa magagawa. Paano naging blessing? But sinasabi niya, laking tulong pagka-stroke ko sa interview niya, naging blessing yung stroke niya. Number 1, nabigyan siya ng second life. Diba? Na bagasano, na-reboot yung pag-iisip. Sabi nga niya, ang ganda-ganda ng buhay ko, sabi ni Arnold Clavio, maganda show niya sa GMA, maayos lahat, walang problema. Diba? In all life, sa career, financial, sa health, akalain niya. So, doon niya nalaman na sinave siya ni God for another purpose. Number 2, sabi niya, may 3 siyang kaaway na biglang nag-text sa kanya. So, ina-expect niya habang buhay na niya kaaway yung 3 tao dahil dito sa nangyari sa kanya, tinext siya, kamusta ka? So, madali daw magpatawad kung meron ng mga serious na sakit. Nag-Google kasi si Igan Pagbasa niya sa Google, hemorrhagic stroke, 2 days daw, pwede mamatay. Actually, mali naman yun Oo, may hemorrhagic stroke na biglaan, pero yung sa kanya, mabilis Nakapunta siya sa ospital Swerte. Kahit manhid yung paa niya, halos walang lakas yung paa niya, nakatapak pa siya sa accelerator, umabot pa siya ng hospital, which is God's will yun. Kasi dapat baldado na siya Mas madali magpatawad, yung dating kaaway, pwede maging kaibigan. Number 4, makaka-focus ka. Actually, hindi lang ito para kaibigan Para sa atin, kung meron kayo nararamdaman, pwede mo ito gawing focus sa mas mahalaga. So, hindi na focus yung maraming pera, maraming bahay, maraming gagawin, maraming awards. Wala. Parang hindi na mahalaga. Mahalaga na lang happy ka sa family mo, happy ka sa natutulungan mo, kung ano nagagawa mo lang for the day, happy na tayo. Diba? Focus lang sa tunay na mahalaga, yung pagmamahal sa kapwa.
Number 5, sabi niya, gising to eh. Gumising siya sa pagka-relax niya sa buhay at pag-e-enjoy niya sa buhay. Marami sa atin, siyempre, relax, enjoy, abroad, yung gusto. Pero pag ganitong may sakit bigla, magigising ka, oy, mali yan ata. Baka hindi mission nyo sa mundo mag-enjoy lang. Number 6, naging mas maingat siya ngayon. Sabi nga niya wag mo sabihin pag okay ka na. Yun ang paulit-ulit na sinasabi ni Igan. Hindi porke okay pakiramdam mo, okay ka ngayon. Kasi minsan kami nakatagong sakit eh. Kaya maganda nga kung nanonood kayo dito. Mag-ingat sa kalusugan. Tuturo ko mamaya paano makaiwas sa second stroke. And mas makatulong. Ginamit niya yung sakit niya para maka-educate. So, how to prevent a second stroke? Merong dating kasabihan, first stroke, makaka-recover. Second stroke, magiging paralyzed one side. Third stroke, ayun na yun, ending na third stroke. Pero yung sinasabing ganong medyo lumang paniniwala yon. Meron namang first stroke lang, deadly na. Merong iba naman, ang daming stroke, kinakaya. Pero yun parang ballpark figure na first stroke, warning, dapat makarecover pa. Second stroke, may deficit. Third stroke, yung malala. Hindi po 100% yun. Pero yun ang ibig sabihin, naulit, meron na eh. So, pwede maulit eh. Ibig sabihin, nasa dugo eh. Malapot yung dugo eh. O may problema sa ugat. So, dalawang klaseng stroke, may nagbara, may dumugo. Either nagbara yung ugat o dumugo. Yung nangyari kay Igan, dumugo. Pero hindi ganito karami. Konting-konti lang sa kanya. Kung ganito kasi, ito, delikado to. Operahan yan. Okay? So, basically, sabi rin ng neurologist niya, yung in-interview din sa video ni Jessica Soho, syempre, ganito pa rin naman tinuturo natin. Pag stroke, nangingiwi yung muka, yung kamay nanghihina, namamanhid, yung speech na babago, at kailangan pumunta sa ospital. Pero, hindi laging ganito. May stroke na halos walang nararamdaman. May silent stroke. Depende kasi sa laki ng bara eh. Kung malaki yung bara, ito malalaman mo, paralyzed ka. Pero kung maliit lang ang bara, minsan parang memory loss lang. O minsan lumabo lang yung mata. O yung iba, manhid lang dito sa puwet. Kala nila, naupuan ko lang, manhid lang. Yung pala, minor stroke or mini stroke. Tawag namin doon, lacunar infarct. Lacunar infarct. Maliliit na stroke na, yung maliliit na ugat na hindi mo nahalata. Pero mapapansin mo na lang, yung tao, parang sira computer niya minsan, namamali yung sinasabi. Kala mo dementia. Pero marami palang maliliit na bara. Okay, ito mga risk factors, di ba? Para makaiwas tayo, isa-isahin natin to. High blood, sigarilyo, alak, stress, diabetes, overweight, heart disease. Ito yung mahalaga. 8 ways to prevent a second stroke. Number 1, sabi nga ni Arnold Clavio, talagang blood pressure niya. Umabot ng 200 data yung BP niya. 200, ganun kataas. So, monitor your blood pressure. Dapat, pinakamaganda, 120/80, 130/80, ganyan lang. Yung cholesterol, ibig sabihin sa kinakain. Dapat nga, ang sabi dito sa pagkain dapat parang overacting ka sa pagkain Talagang, sobra ka dapat obsessed dun sa kinakain mo. Talagang gawin mo, i-career mo yung kinakain mo na healthy. Yan, di ba? Iwas na talaga baboy, baka, kung gusto mo mag-vegetarian. Baguhin mo, magugulat ka, lahat ng blood test mo magiging normal bigla. Blood sugar, wag papabayaan ako. Hilig natin sa matamis, ang daming chichirya. Pagpunta natin sa mga supermarket, sa mga tindahan, di ba? Puro chichirya, puro inumin. Tataas blood sugar natin yan. Sigarilyo, alak, tigil, get active, lakad-lakad. Pero ang tip ko ito, tip ko lang to sa inyo. Huwag mag-exercise sa init ng araw. Huwag magbilad sa araw. Okay? Alam ko, ang turo dati, mag-exercise sa kalye, sa umaga, mag-expose. Pero bago na yung panahon ngayon, global warming na, humid na. Siguro sa gabi, siguro sa December,
Pero basically, gusto ko sa aircon kayo nag-exercise. Lalo na pag senior na. Marami na heat stroke, iba yung panahon ngayon. Sa ibang bansa, kung malamig, pero sa Pilipinas, pollution at maraming problema. So, mas maganda doon kayo sa safe at malamig na lugar. Very early morning o sa gabing-gabi. Eat better, lose weight, mas payat, mas okay, tsaka tuloy lang yung mga gamot nyo kung ano maintenance niyo. Yan. Eat like your life depends on it. Yan ang sinasabi ko. Kumain parang doon nakasalalay talaga yung buhay mo. Na pilitin mo gawing maayos yung kinakain mo. Kaya marami ngayon nagpapapayat Oo. Kaya kung hindi pa kayo nagpapapayat, uso ngayon ang pagpapapayat. Sabi ko nga ako, isang prutas lang ang pipiliin ko, nakakainin ko habang buhay, saging ako Kung isang gulay lang kakainin ko habang buhay, siguro dapat broccoli o kangkong. Kung isang ulam lang kakainin mo habang buhay, either itlog or isda. Yan ang mga top. Iniisip ko lang, kung isa lang, ano yung pinaka-best. So, BP, pinakamahalaga sa stroke. Dapat mababa. 80% ng stroke dahil sa high blood. Okay? Ang problema, pag na-stroke na, ito na yung mga problema. Marami na yan ang mga clenched fist, hindi na makadumi, hindi na mataas yung shoulder, hot head na, hindi makalulon, manhid, mas mainitin ang ulo, mas nagsisigaw, yung iba mas nagmumura. Yan, spastic, pain, depression, at mahina na yung pag-iisip. Nagbabago ugali. So, regular check-up at therapy kailangan natin. Ito, maganda to. Kita ba nila, Doc Lisa? Ito yung timeline after a stroke. Yan, Pag bagong stroke, within 24 hours, syempre nakahiga pa yan, paralyzed pa yan. Within 7 days sa stroke, dapat may recovery na konti. Ayan, Within 7 days. Huwag niyo papabayaan to. Kasi pag hinayaan natin, sayang Kasi ang recovery, 6 months Pag after 6 months, parang ayaw na ng utak. Baga sa parang nagkalyo na ayaw na So, first 1 to 3 months, yun ang ginagawa ni Arnold Clavio. Intensive recovery phase. Diyan ka yung na-paralyzed dyan babalik. 3 to 6 months, continuous recovery phase. Yan ang pinakamagandang recovery. First 6 months. Pag 1 year, chronic stroke na. Pag 2 years, yun na yun. Mahirap na umangat ulit. Kasi parang nasanay na hindi na makaka-recover pa, pero mas mahina na ang pagbalik sa normal. So, first 6 months, dun ang habol natin. So, tama yung ginagawa niya. Tsaka yung kay Egan, tumatawa siya. Sense of humor, which is good. Self-care after a stroke, eat right, proper posture. Kung ano kaya lakarin, tulog, bawas trabaho, mental care, stress, bawas, depression. Ito, physical therapy, kailangan. Ito, basic, kailangan natin sa stroke prevention. Alam nyo na naman to. Common din ang stroke, dagdag ko na rin marami pabata ang na-stroke ngayon. Compared sa 20 years ago, 35 to 40 years old, usually mga 30s hindi na-stroke dati. Ngayon, ang dami na-stroke between 20, 30, 40 years old. 52%. Tumataas. Tumataas. Hindi pala 52%. 52 ang tinaas mula dito sa 36, dito sa number nila. So, tumaas na ilang percentage. Tumaas Bakit tumataas ang stroke in young people? Lumalapot ang dugo sa kinakain. Baka rheumatic heart disease, may butas sa puso nung pinanganak, aneurysm sa stress, mas common yung aneurysm ngayon. Maraming headache, maraming stress, polycystic kidney minsan, higher risk for stroke, yung laging may migraine, pag sobrang sakit ang ulo, pa-check na rin natin, baka hindi migraine Baka may problema nga dun sa ugat for aneurysm. Artery tear, to sa high blood yan, sa lakas ng pressure, pwede mapunit. Sa bata, nangyari. Drug abuse, common sa kabataan. Ito.
Birth control pills, may konting risk. So, pero maliit lang naman yung risk. Hindi ko sinasabi tigil nyo. Paalam nyo sa doktor nyo, may pros and cons yan. May mga tao hindi pwedeng birth control pills kung may high blood o medyo malapot yung dugo. Poor health habit, syempre. Ito yung marami ngayon. Mas marami mataba, mas marami overweight, unhealthy yung kinakain, kaya mas marami na stroke. Sana po nakatulong tong tips natin para makaiwas sa second stroke. God bless po.